Ito, reaction video ito ni General Macanas. Actually, totoo naman yun talaga yung caption niya kasi dito, Senator Po, kawawa na disgrace binatikos ng 4 na senador. Bukod doon, merong mga bumabatikos din sa kanyang taong bayan dahil sa naging desisyon nila dyan sa pagtanggal ng budget sa PhilHealth. No, marami talaga umalma. Actually, si Cielo Magno yung isang Dilawan supporter, sino pa? Yung iba pang mga Dilawan supporter na umalma dyan sa nila na ano. Kahit si Sir Ted Pilot, mga kababayan, umalma din dyan. Kasi talagang nakakagalit ka raw naman talaga na hindi nibinigyan ng budget ang PhilHealth. Samantala, mas importante yan kaysa dyan sa AKAP na yan. Kaso, ang AKAP, gagamitin nila yan para pang silaw sa mga botante, kumbaga sa pang gayuma. Tandaan nyo, ang mga botante matatalino yan. Yung mga gayuma na yan, hindi na tatalab sa kanila. Kung sino yung gusto nila iboto, yun ang buboto nila. Hindi porket binigyan nyo ng ayuda kayo na susuportahan. Matatalino mga Pilipino ngayon. Senator Grace po, hindi lang siya binabatikos ng mga netizens, pati kapwa niya senador nagre-reklamo. Umaangal na sa ginawang dagdag bawas sa 2025 national budget. Isa na dyan si Angara, umaalma na. Kasi yung DepEd yata binawasan din ng budget. Ewan ko sa OBP, parang nasa 700 million lang yata ang mukhang hindi na-aprobahan talaga yung 2 billion na proposal budget niya for 2025 Mukhang talaga hanggang kasi ito si Grace po, isa rin daw ito sa mga talagang hindi sumuporta sa ng budget ng OBP. Kevin Cosme, mukhang malapit na ang maging Communist Party of the Philippines ang ating Pilipinas. Dahil grabe ang laging pagpapakontempt ng Makabayan Black, CPP-NPA sa Congress, Tuadcom. Oo, di ba? Ito ang si Paduano at si Franz Castro. Kung mapapansin nyo pa, tuwing may napapakontempt sila, parang ang saya-saya nila. Parang pa isa napakalaking achievement yung makapagpakontempt sila. Nalala nyo si Castro, di ba? Nagsasasayaw pa nung maipakontempt niya si Atty. Zulaika Lopez. Mamunare, 81, ganda gabi sa iyo. Shout out. Boy Ag, sabi ni Boy Ag, wala talagang ginawang mabuti si Grace po. Disgrace Poil sa bayan, wala talagang ginawang mabuti si Grace po. Disgrace po, paulit-ulit. Kaya nga mga kababayan, kasi eto pala si Grace po, last time niya na rin pala ito So, sa 2028 tapos na rin ang termino sa pagkasenador, pahinga muna siya. Siguro magpo-focus muna siya sa party list nila. Hindi porket gamit mo yung pangalan ng tatay mo, di ba, yung Panday party list susuportahan ng mga Pilipino, no? Ay, nako. Kung mapapansin nyo yung mga party list, mga kababayan, parang karami ng mga mga mayayaman no? Parang nagagamit lang din ng mga mayayaman yung mga party list na yan Pansinin nyo Kaya doon na lang tayo sa party list na talaga nakakatulong sa ating mga Pilipino. Nandiyan ang PPP, Ipanaw Party List, Cebuana Gayud, Cebuana Gyud, o Duterte Youth Party List. Pero isa lang kung pwede natin suportahan na party list. Ngayon, kung ang mga Duterte supporters maghahati-hati, sigurado mananalo yung mga party list na yan. Yung PPP po, party list yan ni Congressman Pulong Duterte. Pulong. Congressman, tama nga, Pulong Duterte. No? Tsaka ni Mayor Basti Duterte. Yung PPP na yan. Kaya supportahan nyo yan. Kung kayo man ay nag-iisip kung aling party sa mamili na lang kayo sa Ipanaw, sa PPP, kay yung party list ni Sir Greco Bileca, tsaka yung party list ng Duterte Youth Party List.
At least, nakita naman natin yung Duterte party talagang nakipaglaban diyan dyan sa hearing nila sa Quadcom nung nakaraan. Norioni Bulanadi, sabi niya, si Castro naman ang himas ng respag, nakalusot ang ating BP Sara. Malapit na po tayo dyan, mga kababayan. Maniwala kayo sa akin, malay sa 2025. Pagpasok ng January. Naalala niyo ba, sabi ni BP Sara, sa January daw siya talaga makikipag-bakbakan, makikipag-away sa kanila. Ano natin, di ba? Nihintay lang ni BP Sara na maupo si Trump para mapalayas yung mga puting itlog dito sa Pilipinas. So, 4 na senador ito una, itong dating senador Sani Angara, yung DepEd Secretary ngayon, umalma. Bakit yung binawasan ang budget ng DepEd? So, sinigundahan ito ni Senator Pia Cayetano, Senator Gatchalian, Senator Tolentino. Pakinggan natin itong balitang ito. Then, si Karen Davila, si Professor Sierra Magno, maraming na bumabatikos ngayon dito sa dagdag bawas sa BICAM. Finance Chairperson Senator Grace Poe ang sentimiento ni Secretary Sani Angara kaugnay ng natapyasang budget ng Department of Education o DepEd. Sa naunang pahayag na inilabas ng kalihim, dismayado ito sa desisyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso na bawasan ng 12 billion pesos ang kanilang budget. Mula pa niya sa Pangulo ang naturang panukalang pondo ng DepEd para sa susunod na taon. Dagdag pa ng dating senador, itinapyas pa 10 bilyong pisong pondo mula sa panukalang programa para sa computerization ng DepEd. Kaya na anya sana nitong... So, 10 plus 12, 22 billion ang tinapyas sa budget ng DepEd. Saan nila dinala yung tinapyas? Nako, doon sa paborito ng mga mambabatas natin ng mga proyekto, sa unprogrammed expenses, sa doon napunta kasi ang laking dagdag doon sa DPWH. Ito pa ha, sabi nung kapag kailangan mo raw ng tulong ng kailangan pumunta ka sa kung kailangan mo ng tulong medikal ngayon, ang proseso, pupunta ka sa barangay captain. Tapos si barangay captain, i-refer ka ngayon sa congressman para makahingi ka ng tulong. Kasi nga, wala ring budget ang PhilHealth. So, dadaan ka sa congressman bago ka matulungan. Kaya yung mga PhilHealth contributor, mag-ipon na lang kayo ng sarili nyo. Huwag na kayo magbayad ng PhilHealth kayo. Kasi sarili yung pera, sarili yung papahirapan pa kayo. Ganun daw ngayong sistema, mga kababayan, dahil walang pondo na inilaan sa PhilHealth, no? So kung kailangan mo raw ng tulong medikal, punta ka raw sa barangay captain nyo. Tapos ito si barangay captain, siya naman yun pupunta doon sa mag-refer ka kay congressman bago ka matulungan. Di ba? Kaya kayo mga PhilHealth contributor, mag-isip-isip kayo, no? Kung gusto nyo talaga mapakinabangan yung siguro mas maganda kung kayo na mismo na lang ang magtabi, maglaan para sa sarili nyo. Ang mangyayari tuloy pagka gano'n, no, ang sistema, para lalabas pa na may utang ka para lumalabas may utang ka ng loob kay congressman niya pag natulungan ka, di ba? Para sa flood control projects na naman na ma-overwhelm ng mga baha, ay nako. Pagpondo ng libu-libong computer at mga gadgets na kinakailangan ng mga mag-aaral mula sa mga paaralan. Ngunit paglilinaw ni Senator Poe, may pondo pa rin namang nakalaan para sa mga computer at 19 billion pesos pa rin ang itinaas. Kung talagang may pondo pa rin, bakit binawasan? Anong klaseng paliwanag yan? Tsaka bakit aalma si Senador Angara? Diba? Kung sa tingin na may pondo, kung sa tingin na yung pondo na niya sasapat, bakit umalma? Bakit umalma si Angara na binawasan yung pondo ng DepEd? Buti na lang din pala, no? Nag-resign na rin si BP Sara sa DepEd kasi
baka lalo sumakit lang ulo niya. Diba? Nako, kung hindi nag-resign si BP Sara sa DepEd, baka lalo lang siya pinahirapan itong mga to. Ayun, si Angara to niya pinahirapan ngayon. Nako. Sa overall 2025 budget ng DepEd, kung saan 737 billion pesos ang naabot. Yeah, shout out natin, SLB, shout out. 2025 budget ng DepEd, kumpara noong 2024 na 717 billion pesos lang ang naibigay na pondo. Patunay anya ito sa patuloy na pangako ng pagpaprioridad sa sektor ng edukasyon na kasang-ayon sa misyon ng bagong kalihim. Tapos ang gusto nila mangyari na dapat daw ang edukasyon dito sa Pilipinas maging maganda, no? Maging para hindi naman daw kahihiya sa ibang bansa. Pero pagdating sa budget, iniipit nila. Oh. Diba? Ang problema nasa politiko. Naalala ko yung sa hearing ng Senado sa Lalamove ba yun? Na nireltok sa harap-harapan si Tulfo. Parang ganun mga kababayan. Alam yung masyado ang mga politiko may problema kasi ang problema talaga nasa politiko. Says Lapper, magandang gabi ha. Oh, ngayon lang uli ako nakapag-live. Kasi wala akong boses, ilang araw na ako walang boses. Tinamaan ako ng ubot sipon. Actually hanggang ngayon kanina medyo talagang malat ako eh. Pero yun, medyo napepersa yung boses ko eh. Salamat ha. Guys, palike naman ang live natin, please. Paliwanag pa ni Po, ikinonsidera rin nila ang datos ng Commission on Audit o COA kung saan 50% lang ang 2023 budget para sa computerization program ang nagamit. Dapat anyang matiyak at matugunan muna ang mga problema sa programa, partikular na procurement delays o antala sa pagbili ng mga kagamitan bago magdaan ng karampatang dagdag sa pondo. Sa kabila nito, ilang senador rin ang nagkakayat ng pagkadismaya sa natampisan ng DepEd. Ayon kay Senador Pia Cayetano, bukod sa kalusugan ay tila hindi rin prioridad ang edukasyon sa national budget na siyang pinaka-issue ng mga pamilyang Pilipino. Nakiramay din sa Senador Sherwin Gatchalian sa sentimiento ni Secretary Angara at sinabing ang edukasyon, lalo na ang mga computer at gadget na ginagamit sa pag-aaral, ay dapat laging prioridad. Correct. Isang ayon din sa Senate Majority Leader Francis Tolentino sa kalihim. Ngunit ipinauubayan na nito ang pagpapasya at pagpapaliwanag sa mga miyembro ng Bicameral Conference Committee, partikular na sa dalawang leader ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. I agree with Senator Angara, Secretary Angara, kasi nasa Constitution naman yun na highest priority ang education at hindi nga lang ata DepEd pati CHED ay nabawasan. So I totally agree, but I defer to the political wisdom of the members of the Bicameral. Baka merong ilang mas mahalaga pang prioridad, pero dapat talaga mas mataas lagi ang budget ng edukasyon. Asher Cadaban Jr., UNTV News and Rescue. Okay, so ano na ang nangyayari? Gusto nila maging mas maganda ang standard ng pagtuturo sa mga mag-aaral dito sa Pilipinas, pero ang problema nasa politiko rin eh. Diba? Kailangan talaga mapunduhan talaga ang edukasyon dito kasi nga, diba, maraming magagaling, maraming matatalino sa atin eh. Lalo sa mga bagong henerasyon ngayon. Ang problema lang talaga yung budget din eh. Kahit sana sa sports, mga kababayan, pinupondahan din yan eh. Kasi marami rin tayong mga malalarong magagaling. Sa basketball, sa ibang mga, dapat pinupondahan ng gobyerno. Kaya kulang talaga ng suporta ng gobyerno. Nangyari sa ating gobyerno ngayon, yung mahalagang departamento, concern ng Pilipino, kalusugan, zero budget. Edukasyon, binawasan. 12 at saka 10 billion, 22 billion. Ang priority, build better, more kuno na mamaya. Diyan na naman sa, yung 5,500 flood control, hindi na nga natin alam kung sa anong nangyari doon eh. Tapos yun na naman ang pagtutuunan nila ng gastos. Noong DepEd si BP pa, sobrang dami nilang isip, pero ngayon si Angara wala silang imik, pasyado naman silang halata. Alam mo na doon si R. Kasi
inatake talaga nila ng todo-todo si BP Sara. Hindi na sila nung maka-atake ng todo noong nasa gabinete pa si BP Sara. Pero, yun nga, no, yun talagang pakay nila eh. Di ba sabi nga ni Attorney Glenn Chong, umpisa pa lang eh, ayaw na nila kay BP Sara. Kaya nga, ginabitan talaga nila si Inday. Pero may araw din sila. Malapit na yan. Malay nyo, next year, pagpasok ng bagong taon. Pagkawatan ang gobyerno, ang kalabasan, magulo at pahirap sa mahirap, yan talaga ang mangyayari. Yan naman talaga eh. Pagkakawatan ang ang apektado dyan, tayo mga ordinaryong Pilipino. Ma-overwhelm lang din sa ma-overwhelm ng mga baha. Okay, ito, si Professor Cielo Magno, pahayag din siya. Dismayado rin. Pakinggan natin si Professor Cielo Magno. Ako po sobrang disappointed sa kinalabasan ng national budget natin. Kasi mukhang hindi nauunawaan ng gobyerno to na mahalaga din na nag-invest tayo sa taong bayan. Yun yung tinatawag natin human capital. Lalong-lalo na sa health at education. Itong PhilHealth po, napakalaking issue nito. Dahil meron tayong mga existing na batas na nagtatakda. Eto may napapanood ako sa TikTok. May mga nagtatanggol pa dyan sa Nikki shoutout KN Diggs shoutout. May nagtatanggol pa dyan sa hindi ng budget sa PhilHealth. Kasi daw meron naman daw 60 billion pa na pondo ang PhilHealth. Kung susumahin daw yan, kulang pa yung pambayad sa utang ng PhilHealth. Siyempre, kailangan din talaga ng PhilHealth ng pondo. Kasi yung 60 billion, actually, 90 billion nga yun, di ba? Nawala na nga, nilipat na nga nila sa National Treasury yung 30 billion eh. Tapos hindi pa nila ng pondo ang PhilHealth, samantalang importante din yan para sa taong bayan din yan eh. Ang pinuntuan nila ang todo, yung AKAP, yung mga unprogrammed funds niya na pambibili daw yun ng boto sa mga botante. Sabi nila, na kailangan magbigay ng government counterpart bilang subsidy sa mga premium ng mga kababayan natin na hindi kayang magbayad ng premium ng PhilHealth. Kaya nga po, kailangan yan para maisalit din sila sa PhilHealth. Yan po yung mga kababayan nating mahihirap, seniors, PWD. Automatically po ay enrolled sila sa PhilHealth, pero kailangan bayaran ng gobyerno yung subsidy nila at nakatakdayan sa batas. So nakaka-disappoint na mismo yung mga congressman at senador natin ang nag-violate ng existing laws natin. Alam mo, bilib ako dito kay Cielo Magno sa mga berada niya talaga sa na ito. Talagang nagbumabanat yan sa mismo siya sinasabi talaga na sobrang corrupt ng gobyerno ito ngayon. Siya mismo sinasabi ko. Nanonood kasi ako sa vlog nito eh. May programa din ito sa na papanood ko yung niya. Pero ito talagang lehitimong liberal supporter. Huwag na kayo boto si Grace mo kasi. Yan, sabi ni Rosina Tubalya. Sa hindi na natin iboboto pag tumakbo sa kasi last term nyo na yata hanggang 2028 na lang yata siya eh. So pagka papahinga muna siya, tapos tatakbo uli, hindi na natin siya suportahan. Namang education, nakita natin Ulitin ko, very clear. Dalawang batas yan ang binaliwala ng BICAM. Yung Universal Healthcare Law. Ni Kitty, wag yung si Jamagno. Dating DDS yun eh. Paliwanag ni Senator Pimentel. Kung susundin yung sin tax law, pinakamababa, dapat 50 billion ang subsidy, automatic subsidy ng PhilHealth galing sa gobyerno, yung nakukolekta sa yung sin tax, alak, sigarilyo, yung soft drinks. So, nakakapagtaka dahil sa National Expenditure Program, yung proposal, merong 74 billion na proposed budget para sa subsidy ng PhilHealth. Pagdating sa BICAM, biglang tinanggal
Yun na nga, yung dagdag bawas, di na yung tinanggal na 74 billion nilaan sa ibang bagay na prioridad ng mga congressman and senador. Kaya nga, dapat talaga yung ating mga pambatong senador manalo yan eh. Para mas marami ang humarang, no, sa mga ginagawa itong sa House. Hindi, laking tulong talaga pagka ano eh. Oo, lalo na ito, kung manalo si Como Marcoleta, si Atty. Vic Rodriguez, tsaka yung pambato ng PDP. Si Pastor Kibuloy. Magkakaisa talaga yan. Kapag kami mga questions sila sa mga budget na inanay, talagang bubusisiin talaga nila yan. Sana talaga manalo. At yan si Ate Amy, nagbudo na naman, wag na iboto basta Pinedo Marcos. Nakakaalam din ang mga Marcos yan, oh. Oo, wag na talaga. Nakakalungkot po. Napakapangit ng performance ng ating education sector relative to other countries in the world. Hindi po ba nakita natin na yung mga 10 years old natin, halos napakababa ng level ng comprehension sa DB. Kung babawasan pa natin yung budget natin sa education, mas nakakalungkot po yun dahil imbes na supportahan at pagandahin yung ating education sector ay hindi pa napaprioritize. At tama po yun. Isa pang disappointment dyan, yung mahigit 200 billion na ibinagdag dito sa DPWH. Yun na, yung sinasabi ko. Hindi ng DPWH. Alam mo ang mahalaga dyan sa mga infrastructure project. Hindi nakasama sa National Expenditure Program. Hindi hiningi ng DPWH. Biglang isiningit 288 billion. Alam na this. Alam na this kung bakit isiningit. Diba? Isa lang naman ang ibig sabihin niya, mga kababayan. Ang tanong, magkakaroon kaya sila ng proyekto kung pondohan ng pagkalaki-laking pondo ang DPWH? Wala pa nga tayo nakikitang proyektong ginagawa itong administrasyong ito eh. Di ba? Wala kasi mga infrastructure na Oh. Kawawa talaga ang taong bayan ngayon. Sa laki na ng utang ng Pilipinas, yung mga hindi pa pinapanganak, may utang na. Dahil sa laki ng budget, taon-taon na nilalabas itong administrasyong ito. Pero yung 6 trillion, mga higit 6 trillion ang proposal, ang national budget na inaano nila ngayon. Kasama na dyan yung unprogrammed funds na gagamitin pang ayuda. So, kaninong mga projects yan? Alam nyo na. Hindi na yan tinatanong. Okay? Pang-flood control project sa mga yan. Kaya lang, sabi nga ni, huwag mahiyang magtanong. Kailangan din natin talaga malaman kung talaga ba mayroong proyektong gagawin itong DPWH. Flood control na naman. Tapos, pag nagkaroon ng pagbaha, sasabihin na naman, nabangga ng barko. Bubastos na naman sa flood control. Grabe talaga ito, no? Alam nyo, sa totoo lang, tayo mga Pilipino ngayon, hindi na tayo nila pwedeng lokohin. Diba? Lalo na pa social media na. Hindi na nila tayo pwedeng, kailangan pondohan ng DPWH ng gatong kalaking budget kasi kailangan ng flood control. Tapos pag nagbumaha na naman, hahanapin na naman yung flood control, sasabihin, binangga ng barko. Kaya nagkabaha-baha. Kailangan may planning dyan eh. Kailangan na pag-aralan kung kailangan ba itong mga infrastructure projects na to. And surprisingly, imagine ninyo, dumaan lang sa Kongreso, nadagdagan agad ng mahigit 200 billion. I think it's 289 billion pesos to be exact, na biglang nadagdag sa DPWH budget. Okay, so may nabasa pa akong post ni Karen Davila sa Twitter ata ito. Isa rin dyan, si Karen Davila, panay banat din yan ha. Marami akong mga post na parang tatlong post na yun nakita ko ni Karen Davila. Galit na rin. talagang
Ay, nako. Sumama na kasi sila eh. Mauubos ang pera ng kaban ng bayan. Pero wala namang napupuntahan. Sa kanila lang napupunta. Consumable. Yung ginawang pagtapya sa budget ng DepEd, hindi katanggap-tanggap. Ayun. Pati yung akap, yung akapan o yung paghati-hati ng mga senador. Yung sa AKAP, magkano yon? 5 billion ba sa Senado? Tapos 21 billion sa House. Ang tanong, sino-sino sa mga kongresista ang makakatanggap ng sa AKAP? Lahat ba maaambunan? At congressman sa 26 billion na budget ng AKAP, sabi ni Karen Davila, may word siya na mabigat eh. Parang ganun din, hindi ka tanggap-tanggap. Nakakaya kayo. So, salamat. Karen Davila, sa iyong mga banat sa mga kongresista, senador natin na binaliwala itong kinabukasan ng ating mga anak o education at saka pati yung mga pagbawas nila ng budget ng PhilHealth. Actually, kahit mga retired generals, umalma din niya sa budget nila. Umangal man tayo ng umangal, wala na tayong magagawa, mga kababayan. Ang atin na lang na pwedeng gawin, malalangin na lang. Ay, nako. Talagang sobrang garapala na talaga sa ng lustay ng pera ng kapanambayan. No, biruin niya yung unprogrammed funds, saan nila gagamitin yon? Buti sana kung talagang ipamimigay nila lahat eh. Diba? Buti sana kung ipamimigay nila lahat eh, baka mas malaki pa may tabi nila dyan. Bakit parusahan ang PhilHealth? Ito ay para sa ban. Yan pa isa. Kumbaga parang tinuturuan lang daw nila ng leksyon ang PhilHealth. Sus Marioso, PhilHealth ka, tinuruan yun ng leksyon, pero ang apektado naman taong bayan. Diba? Sino maapektuhan? Ang taong bayan. At ito pa, mga kababayan, may nakita pa akong gastos naman ng PhilHealth sa kanilang Christmas party. May nakita ako po sa sa TikTok din. Kasi tambay ako ng TikTok eh. Na ang laki rin ng ginastos sa PhilHealth sa kanilang Christmas party. Ayun, mga contributor ng PhilHealth. Yung mga miyembro ng PhilHealth na pang Christmas party na nila yung mga kinontribute nyo. Ayun ako. Talaga itong bansa at itong gobyerno natin na ito. Nagpapaliksaan sa gasta eh. Dito kasi nakakapag-party-party. Tayo wala eh. Sa hearing nga nila dyan, buti sila nakapag-Jollibee. Habang nanonood tayo ng hearing nila, natatakam tayo sa mga Jollibee binibigay nila sa mga resource person nila dyan. Diba? Hearing sila ng hearing. Sa bawat gastos nila dyan sa hearing nila, malaki din pala ang dyan. Saan nila kinukuha yun? Natural, sa kaban ng bayan. Tayo ang nagpapakain sa kanila mula sa tax natin.